Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating aring umaga ay, bakit dapat tayo magpakabanal? Bakit dapat tayo magpakabanal? Tunay po nakitang-kita sa Biblia ang kabanalan ng Diyos. Basa sa Isaiah 6:3, sabi po roon, bilang pagkaparangal sa Diyos, sinabi roon na banal, 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 si Yahweh na mapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Sa pahayag 4:8 naman po, sabi roon, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na nakaraan, kasalukuyan, at siyang darating. Kaya nga po sa dami ng mga katangian na maaaring gamitin sa ikatlong persona ng Diyos, ang ginamit po na katangian ay salitang banal. Kaya sabi po sa Biblia, ang banal na espiritu. Hindi sabi po na makapangyarihan, mapagmahal, palalahati, makatarungan, kundi banal. Banal na espiritu. Nakabanal ang maminahal ng ating Diyos ay may malaking implikasyon sa ating pumuhay bilang mga Kristiyano. Kaya nga po sa unang Pedro 1:15-16 sabi po roon, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayo magpakabanal sa lahat na inyong ginagawa. Sa pagkanusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Yung pa may ilang maaaring dahilan na ang isang tao yung magpakabanal. Na maaaring dahilan siya umiwas po sa kasalanan, umiwas sa kasamaan, bisyo o krimen, o naman pangit na bagay sa mata ng tao at ng Diyos. Maaari iwa po sa kasamaan dahil makakasama ito sa kanyang katawan, tulad ng bisyo, alak, droga at sigarilyo. Kung siya umiwas po sa kasamaan dahil maparusahan tayo, tulad ng pagkabilanggo dahil sa paggawa ng krimen. O man tayo po ay iwas sa kasamaan dahil maaaring mapahiya tayo sa harap ng tao. Ngunit po sa Kristiyano mga tayong mga Kristiyano, ang ating pagkapakabanal ay nakaugat, nakabase sa ating ugnayan o relasyon sa ating Diyos. Dahil po ang Diyos ay banal, dapat din tayong magpakabanal. Sabi nga po bilang dagdag sa 2 Korinto 7:1, alisin natin sa ating sarili ang lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan sa Espiritu. Mamuhay tayo ng ganap, nakabanalan, at paggalang sa ating Diyos. Maraming salamat po.